In the Stone Podcast. What's up, guys? It's Baileys. Welcome to the In the Stone Podcast, where our stories are written in the stone. And with us, no intro needed. Palakpakan naman natin mga kaibigan, Seth Fedelin. What's Present up, here. guys? And welcome to me dito sa In the Stone. Yes, sir. Yan. Salamat sa oras, bro. Salamat. Malayo pa yung pinanggalingan ng kaibigan natin. Okay, so ang topic natin ay pag-ibig. Ala ka. Master ka dyan, pare. Ala ka. Master Paano tayo pag-ibig dyan. ba? Paano pag-ibig? Yung pag-ibig, hindi, kasi pag-uusapan natin, bilang mga Gen Z tayo. Yes, Gen Zs. Mabilis na ngayon yung love, di ba? Love moves fast. You can connect easily and you can also disconnect easily. Mabilis nang ma-attach at mag-detach na ngayon. Yung mga commitments na naging moments na lang, di ba? Pero syempre ikaw, iba yung storya natin, di ba? Kanya-kanya tayong mga opinion. Okay. Na tayong mga kalalakihan. Dami diba? kong sasabihin Yan, dito. Okay, so in the world of dating apps, di ba, mga situationships, constant options, courtships, lahat to magkakaiba than the usual, di ba, yung mga traditional way of dating. Okay, so yun yung mga tatahakin natin, yung mga struggles, yung mga differences, and yung mga shifting. Siyempre, simulan natin in terms of courtship. Pag naririnig natin yung panliligaw, ano na ba yung meaning nun sa atin? Panliligaw. Kung ako ang sasagot niyan Yan. siguro. Wala na pong iba dito tayo. Kung ako ang sasagot niyan, marami na kasi ngayon naging kahulugan yung panliligaw. Yes. Kung ako ang sasagot niyan, syempre ang panliligaw, yun yung paraan para ipakita mo kung ano ka talaga. Sa lahat ng aspeto, dapat papakita mo yon. Hindi yung panliligaw na dapat kanyang magustuhan. Pag ganun yung mindset mo sa panliligaw na, ay, dapat ako magustuhan nito, so gagaling ako yung panliligaw ko. So parang, alam mo yun, parang mayroong kulang pa rin. Yeah. Sa word na totoong pagmamahal, kailangan mo yung totoo. Yun yung gusto mo eh. So in the first place, pakita mo kung sino ka, pakita mo kung ano ka, and kung may dedikasyon ka sa sarili mo, na makuha siya, kailangan makita yon. So yung sinasabi mo, parang para manligaw ka, kailangan maging totoo ka muna Yes. sa sarili mo. At Kasi, dun sa... naghahanap ka ng taong magmamahal sa'yo ng matagal. So, dapat pakita mo yung mamahalin niya. Ganda. Yun. So reflection din siya kung sino ka dun sa panliligaw na part. Well, nowadays, di ba, pag sinabing panliligaw, yun yung definition niya. Pero ano ba yung mga paraan ng panliligaw ngayon? Paiba-iba na kasi. Marami. Pero may ng cause paraan. yan. Ako, for me, naniniwala ko may cause yan. Oo. Lahat ng pag-evolve ng panliligaw, marami nahaluan ng mga iba't ibang emosyon. At ang cause niyan, yung mga distractions Sa panliligaw. sa panahon ngayon. Okay. I think siguro kasi Yeah. nowadays, madali na rin manligaw kasi meron ng social media. Yeah. Meron ng paraan na madaling makuha yung pansin ng gusto mong ligawan. Saka makakausap mo agad. Pag gusto Madali mo mo makita, makausap. pwede mo video call. Kaya nag-iba kasi nag-evolve yung technology unang-una. Malaking ano yan sa isang pagmamahala ng dalawang tao, malaking tulong yan. Yun nga, maraming distraction. Ano yung sinasabi kong distraction? Ang dali na ma-access ngayon ng mga iba't ibang bagay, iba't ibang lugar. 'Di ba? Yung hindi katulad dati, makakapunta ka sa ganitong lugar kapag graduation nyo, pag ganyan nyo. So, parang siguro, kaya rin yung mga ibang tao, may gusto silang maramdaman at masubukan. Yeah. So, doon nag-evolve yung panliligaw ng isang tao. Kasi yung mga panahon dati kung gusto mo manligaw, Yeah. either kakatok ka sa bahay, Oo. titimbre yung doorbell, ganito. Saka kailangan pag sinabing kwento lang sa akin ng nanay at tatay ko, pager. Oo, di ba? Pager. Pag sinabing yung tatawag ka pa sa operator, pag sinabi sa'yo na sharp ka alas 3, kailangan alas 3, nandun ka na, eksakto kung saan yung sinabi. Hindi na, di ba, katulad ngayon, ay, nalilate, 5 minutes, wait lang, ay, ganyan, malapit lang yan. Dati, wala namang yung mga mga mobile na taga-sundo yung mga meron tayo ngayon. Dati, di ba, talagang maglalakad Masyado ka. na kasing madali ngayon. Yeah. Kaya kung madali na rin, hindi nabibigyan ng malalim na Sincerity. katumbas ng Yung sincerity. ginagawa mong effort. Kaya yung iba siguro, nakukulangan, yung ganyan. Distraction lahat yan eh. So, kailangan mo lang hanapin yung
Yung middle Daanan mo. ground. Yes. oo. Pero ikaw, kung kunyari tayo, manliligaw tayo. Siguro ako, manliligaw ako, paano na ba ngayon? Gusto mo ba sa social media muna, mag-exchange muna ng numbers? Or gusto mo yung tipong organic encounter? Oh. Di ba? Mas maganda pa rin yung ganun eh. Yes. Kung ako pagpipiliin organic encounter kasi lalapitan mo, pwede ba kitang mas makilala? Let's get to know each other. Yeah. Cup of coffee, di ba? Saka pinakamasarap yan pag nagkaroon ka ng organic encounter doon pa sa soulmate mo. Yun. Soulmate talaga Yung hindi dapat. mo alam na siya na pala, tas organic kayo nagkakilala. So parang alam mo yun, yung kung babalikan ko to at mag-iisip ako 50 years from now, grabe ang swerte ko kung talagang ganun, di ba? Pero paano mo muna masasabi na soulmate mo na yung Oo. isang tao? Basta gusto mo lang makita siyang masaya. Yeah. Yung kahit anong aspeto ng buhay, hihilingin mo na masaya siya. Mm. Na kahit hindi na ikaw yun, so kailangan masaya ka. So, yung soulmate para sa'yo is if yung kapares mo, mas nauna yung kasiyahan niya kaysa sa'yo. Kasi nagbibigay For yun me. ng happiness Yeah, sa'yo. for me. Oo. Para sa akin. Ako kasi, ang babae, dapat pinapahalagahan. Mm. Dapat sinusuyo. Dapat iniintindi. Dapat pinagpapasensyahan. Dapat inaalagaan. So, yung mga yun, ganun kasi ako eh. So, parang, alam mo yun na kahit ako na, kahit hindi ko makuha some point yung gusto kong emotions na ibato mo sa akin. Mm. Okay lang. Basta you're good. Yeah. So, at peace ka yung heart mo, yung mind mo. So, Yeah. yun yung mahalaga sa akin. Ano bang perspective natin nowadays bilang meron ng term na situationship, 'di ba? Kasi dati ang meron lang dati yung ako growing up, 'di ba, parang meron yung mga MU, mutual understanding, may mga Yeah. ganun dati, 'di ba? Tapos meron. biglang exclusively dating, parang dating na kayo hangga't sa maging kayo. Ngayon may situationship na eh. How would we define situationship? Situationship is basically parang yung mga action yung dalawa ay parang magjowa pero hindi kayo. Correct? Okay? So para sa akin, mahirap yun, di ba? Bilang, hindi lang as a man, pero bilang pag nandun ka sa ganung type of relationship or situation, mahirap siya eh, di ba? Lalo na pag hindi klaro. So, kaya pumapasok yung mga situationship siguro. Kasi, naghahanap sila ng safety. Tinatry nila kung may safety ba dun sa tao na yun. Diba? Makes sense. Yung parang, hindi ginagawa nila yung usually ginagawa ng nagmamahalan, nag-iibigan. Pero yun, love yun. Pero hindi, merong something na kulang. Para sa akin siguro safety yun na hinahanap. Before I said I love you, kailangan makita ko muna yung safety. Kailangan, alam mo yun, yung Sincerity. sincerity doon na safety na mamahalin ba talaga ako na ito. Kasi naiintindihan din ng tao na yun, siguro nilang dalawa na marami ang distractions. Para sa akin, ano yun, way yun para mas i-secure yung love na ibibigay mo sa taong yun in case na siya na. Pero tama yung sinabi mo. Parang, I feel like this generation, yung mga from the millennials to the Gen Zs, parang mas tumatalino lang sila. Yes. Na tama nga na sinabi mo na safety yung hanap na ng tao. Kaya lang sila ayaw pumasok na sa relasyon kaagad. Dito muna tayo sa step na to. Yes. Kasi nga, di pa sure eh. May mga trauma pa yung generation natin na na-witness natin yung mga nauna sa ating mga dating na kung paano sila mag-date sa isa't isa. Pero dalawa din naman yan eh. Yung situationship, it can work kung klaro sa isa't isa nyo na Yes, parang... so nasa pag-uusap Diba? yan. I have Oo. priorities, you have your own priorities, so gawin natin to, then mag-meet tayo sa gitna. Bakit nga naman Diba? hindi, diba? Parang, paraan talaga siya eh, nagiging matalino na, and para sa akin, agree ako. Sa nangyayari ngayon, sa ginagalawan natin, talagang, Mahirap na eh. oo, saka, ang tanong ba, Intention. oo, saka, anong mapapala mo doon? And may limits ba sa situationship? May Dapat? boundaries. Dapat ba may ganon? Kailangan klaro kung hanggat saan. Yeah, Tapos diba? kung Parang- hindi ka komportable sa nangyayari, dapat sabihin din. Yes. Doon na pumapasok yung transparency ng isa't isa. Kasi kung papasukin mo to, dapat parehas tayo ditong
klaro sa intentions natin ng Yeah. isa't isa. Kasi mahirap na situationship to, pero ikaw lang pala yung may perspective na situationship lang to, yung isa pala hindi na, iba yung direction na gusto niyang gawin. Mas mahirap yun. Minsan talaga, sasaktan tayo ng love, pero yun ang pinakamagandang gift sa atin na sa tingin ko, it never dies. Yeah. Lagi may kapalit eh. If you give someone the power to love you, you also give that someone the power to hurt you. Yeah. Diba? Kasi ganun yun eh. Nagiging bukas ka sa kanya. So ngayon, bakit nga ba na nagfe-fail yung love? Nowadays, mas mabilis siya mag-fail in a sense, mas mabilis mag-fade. Diba? Bakit nga ba? Gaano ka ba kakontento? Gaano ba tayo kakontento para masustain natin to? Unang-una, sa utak natin may tama at mali. Sa puso natin may tama at mali ba? So, yun ang mahirap eh. Kaya minsan pinapahiral yan dalawa. Kailangan naghahati yan. Pero may mga panahon na nasusunod yung heart natin. May mga panahon na itong nasusunod. So, paano masustain komunikasyon sa isa't isa? Respeto sa isa't isa. Huwag mawawala yon. Kahit pa siguro malagay na sa alanganin yung relasyon nyo. And, of course, loyalty. Dapat. Loyalty. Kung sasalo siya ng espada para sa'yo, dapat sasalo ka rin. 'Di ba? O kaya, mas maganda, handa kang sumalo, pero alam mo kung paano sanggain. Ibig sabihin nun, you protect your girl. O vice versa. Yeah. So, yun. Loyalty sa isa't isa and respeto, komunikasyon, and mahabang pasensya. Ganda. Yun lang, mahabang pasensya. Minsan papagpasensyahan mo siya, minsan naman, uy, pagpasensyahan mo na ako ha. Hindi lang ako okay nung araw na to. Sa'yo ko na ilabas. Pero words lang yun. Kung nahiwa man kita noon, nung salita ko, nasugatan ka man, halika dito. Parang, di ba? Depende. Kung talagang ansaya lang i-feature na parang movie, parang pelikula di ba? Na parang, may mga nagko-comment na iba na, ay, sa pelikula lamang nangyayari yan. Hindi naman sa totoong buhay. Guys, di nyo lang napapansin nangyayari na sa inyo. Pelikula na yung buhay nyo. Yes. Kung ididikta nyo at kung nasa fourth dimension ako at pinapanood namin yung relasyon nyo, siguro, alam mo yun, kikiligin kami sa inyo. So, yun. Magkanya-kanya tayong love. Yung mga sana all, yeah, tingin ko naman, sana all deserve i-date. Sana all deserve dala ng flowers. Sana all papakilala sa magulang. Sana all poprotektahan. Sana all isasayaw, kakantahan. Yung mga sana all na yun, valid yan. Kasi yun yung mga categories na na kasama sa love Hindi lang naman dahil mahal kita. Uy, mahal kita. Huwag naman mahal kita. Parang masyado ka namang naging manhid, naging naive dun sa partner mo. So, yun. Doon pumapasok yung sinasabi mo nga na gano'n ka ba kakontento. Yes. Kasi hindi porket napapanood natin o nakukumpara natin sa mga relationships ng mga kaibigan natin, let's say, ganito, ganyan, that yun na yung basihan mo ng totoong relationship or ng magandang relationship. Pero maganda yung sinabi mo, respect, loyalty, communication, and patience. Yun yung mga paraan na pwede mag-sustain or prolong ng relationship. Kung may nahihiya ka sa sarili mo, pakita mo sa kanya nahihiya ka, pero dapat makita niya na willing ka to change. Yes, and to improve. Yes. Diba? Na yun dapat yung makita niya Yun yung kumbaga totoo ko, ito ako, 100% ito ako. Flaws ko, ito ako magmahal, ganito ako masaktan, ganito ako mag-react. Pero in matter of years, months, maiiba yan. Because yung love natin, lalalim. Doon pumapasok yung patience na sinabi mo, di ba? Mahabang pasensya kasi kailangan nirespeto natin yung katuwang natin. Dapat hindi natin hinahanap yung happiness doon sa person lang. Na parang yung basis mo ng happiness, lahat nandoon lang. Kasi ang mangyayari, minsan, hindi naman natin makukuha lahat ng in-expect natin sa partner natin di ba? That's why we have our separate lives. Meron tayong sarili nating path or career. May mga gusto tayong i-achieve. Sabay-sabay tayong mag-aangat.
Yes. Sabay-sabay din tayo maghihilahan pataas. Hindi yung, ang nangyayari kasi, nagkakaroon na ng tendency ng friction na, bakit ganito ganyan? Dati ganito ka. Oo. Pero kasi ngayon, let's say, may opportunity ka to do this in your work. Pero dati, ganito ginagawa mo sa kanya. Hindi mo na magagawa yun ngayon. Ngayon, mayiging dahilan pa yun kung bakit kayo mag-aaway. Away, yeah. Pero yun nga, hindi naman kasi basis yung happiness dapat. Ikaw ba gusto mo sa'yo lang nakadepende yung partner Yes, mo? that's my point. Or mas magiging proud kayo na kahit wala ako, she can handle her own? Yes. Alam ko kapag hindi kami nag-uusap, gumagawa siya ng assignments niya, gumagawa siya ng nagbabasa siya ng script. Ng trabaho niya. So, 'di ba? Kasi alam mo 'yun, na-handle niya yung sarili niya ng maayos, and hindi 'yun kumbaga tinatrabaho 'yun. Nagiging yun, resulta 'yun ng maturing na relationship. Na-mention mo na may mga bagay talaga, 'di ba? May magbabago kasi lalo na if you're in a long-term relationship, Oo, yung kung paano meron nagsimula, talaga, 'di ba? yes. May mga magbabago. Pero ano yung mga bagay na dapat nagsistay? Ano yung mga consistent na mga bagay para ma-prolong yung relationship? Ako yung masasabi ko dun is one, pumapasok dun yung communication. Dapat kilala mo yung love language ng partner mo. Yes. At kilala din niya yung love language mo. Yeah. Ano yung love language niya? Dapat aware ka and conscious ka na nabibigay mo yun. Kasi gusto mo rin naman na mahalin ka kung paano ka gusto mahalin. So, dapat mamahalin mo rin yung tao. Na ganun, Tingin ko diba? marami makaka-relate dito. Yung pag-uusap, talaga, yung hindi dapat, tama, di ba? Yung Initiative din na kailangan nag-uusap, kailangan nag-communicate para open kayo sa isa't isa yung nararamdaman. yes. Hindi lang din tungkol sa inyo. Pwede rin naman, ito yung nangyari Ano sa sa trabaho. araw ko, Ito yung ganon. nangyari. Kaya ganito yung nararamdaman ko Yes, ngayon. oo. Para hindi naman nanguhula yung Oo. yung partner natin. Pero kasi yung may jowa mga mo. tao rin na may mga tao rin na hindi makapagsalita because hindi lang sila makapagsalita. Pero enough na sa kanila yung presensya ng tao na yon. May mga taong hindi kayang sabihin yung problema eh. Kahit pa sabihin na magkarelasyon kayo, unang-una problema sa pamilya, ibig sabihin hindi naman dahil di ka pinagkakatiwalaan ng tao. Kung talagang mahal mo yung tao, makikita mo na merong mali sa araw niya, sa mood niya, may nasaktan siya, dapat mararamdaman mo yun. And kapag may times na hindi ka makapagsalita, siguro hindi wrong yun na ina-avoid ko yung communication. Kasi baka may ganun na nakipagkomunika ako sa kanya pero siya hindi nagsasabi sa akin, tahimik niya lang. Pag nag-aaway kami, he just say sorry na lang, hindi na to cut off the So, may mga ganun Yeah. may mga ganung ako, danas ko yun. Kasi may mga moment na hindi ko lang kaya sabihin pero baka mamaya or bukas masasabi ko sa iyo to. Maganda rin dyan, yung parang minsan ibibigay mo, ako ngayon bibigay ko dito 90%, ikaw si 10%. Kasi siguro kasi ikaw, mahaba yung araw mo, pagod ka. Yes. Ako bahala sa ating dalawa. Alagang, minsan ito ibibigay ng isa, dahil mahal mo at kilala mo, ikaw yung nagkukusa. Vice versa yung isa din. In terms of knowing someone and loving someone, and yun nabanggit mo kaninang pag may soulmate ka, pag may mahal ka ba, kailangan ba talagang masasabi mong alam mo lahat sa kanya? Kilala mo siya bago mo mahanap yung pagmamahal sa isang tao? Diba? So parang kunyari, pag may na-meet ka, parang, tas nag-progress kayo, feeling mo mahal mo na siya. Pero hindi mo pa alam lahat tungkol sa kanya. Okay lang ba yon na mahal mo na kagad yung taong yun kahit hindi mo pa alam lahat tungkol sa kanya? Trabaho yun ng dalawa, hindi trabaho ng isa yun. Hindi sa isang araw makukuha ko agad yung full trust mo. And dadating ka sa punto ng buhay na yon kung marami kayong pinagdaanan, kung nag-usap kayo ng maraming beses, kung pinaramdam nyo sa isa't isa na safe place nyo yung isa't isa, kung and laging magtanong. Lagi kang mangamusta. Lagi kang maghanap ng topic kung saan Mas may kilala mo siya. Yes, maraming
tinatrabaho yun. Hindi yun uy, ganito ako Maganda yung na-exchange nyo lahat ng mga saloobin nyo sa tamang pamamaraan. Yes. And at the same time, yung pwede ka naman talagang ma-fall nang hindi mo pa alam lahat pwede. Kasi gano'n naman talaga. Kumbaga yung love at first sight. Nangyayari talaga yun kumbaga, so pwede ka mahulog. Mm. Pwede ka mahulog sa walang kasiguraduhan. Ibig sabihin nun, sumusugal ka. Sumusugal. Ganun po magmahal Sumusugal ka, guys. Sinusugal mo yung pagmamahal na meron ka. Yung ino-offer mo yung love mo sa walang kasiguraduhan. And, bilib ako sa mga yun. Kumbaga, alam nila yung meaning ng love. Siguro aware sila sa meaning ng love na para sa akin, gusto ko na nagmamahal ako. Dapat bang alam ng isa't isa sa relationship kung ano yung past nila? Maga, ito yung past relationship ko. Ito yung past ko na experiences, history in a way. Kung ako tatanungin, okay lang malaman ko, pero pero dapat it's still up to me kung mapapa-affect sa akin yung sa relationship, 'di ba? Kasi hindi mo naman pagmamayari yung past nung partner mo ng mahal mo Naging siya nga yun dahil sa naging pinagdaanan niya. Pero yung iba kasi, I feel naging unhealthy pag nalalaman nila na, kasi ganito yung nangyari sa past nila. Yeah. Bago sila pumasok dito. Ano yung tingin mo na, dapat bang okay lang or dapat maapektuhan yung relationship? Dapat talaga. Dapat okay lang. Okay lang na alam nila. And hindi nga okay lang Dapat alam nila. It's you giving her the trust, earning her trust. Pero wag iikot yung relasyon nyo doon. Yeah. Yun hindi ang dapat past. Dapat hindi sa past. Wag iikot ang relasyon nyo doon. Kailangan, alam natin suyuin yung sarili natin para magaan tayo suyuin. Hindi tayo nagiging, alam mo yun, hindi tayo natataranta sa nararamdaman natin. Kailangan i-compose natin yung sarili natin, pag-usapan, upuan. Yun, kailangan, way yan ang pagpapakilala at saka earning yung trust. At the end of the day, it's still up to you kasi ikaw yung may control naman sa emosyon mo and your perspective mo. Kung secure ka sa sarili mo, tas malalim yung tiwala mo sa katawang mo, hindi dapat yun mag-affect dun sa relationship nang dahil lang sa past na nalaman mo. Kasi minsan, tipin mo, nagligawan kayo, tas naging kayo, oo, mahal mo yung tao, pero habang tumatagal, mas nakikilala mo yung jowa mo yun. Tapos, may mga past doon na hindi mo na pala gusto. Or dating, bakit di kayong ko lang ito nalalaman? Diba? Pero hindi siya dapat maging hindrance sa pagpo-progress ng relationship. Saka, nakikita ko nga, hindi pinag-aawayan madalas. O mas pinag-aawayan siguro is yung past habits. Mas mahirap yun. Mas mahirap kalabanin ng habits, guys. Mahirap kalaban yung past. Wala ka nang magagawa kasi past yun. Yung mga habits, is pinag-aawayan niya, mga habits. Lalo pag nanliligaw. Yung habit, ay, hindi ko gusto kasi palagi siya doon. Ay, ayoko kasi ginagawa na itong bagay na to. Ay, for me, red flag. Yung pagbigay natin ng assurance sa mga babae. Syempre, ako deserve ng babae pagsigawan sila. So, dapat yung assurance, kung pwede, maaari, naririnig ng dalawang tenga, nararamdaman ng balat, nakikita ng mata. So, kung ganun ko ibibigay yung assurance, why not? Kaya minsan, yung lalaki nga yung mas nagbibigay ng assurance. Tayo kasi, iba natin siya tanggapin Iba yung gusto nating hingin 'Di ba? It's knowing kung paano ba nare-reassure. Yung iba kasi, 'di ba, sabi mo nga, iba't iba yung pamaraan. Parang siguro sa lalaki pinagsisigawan yung assurance. Siguro sa babae binubulong na lang. Iba yung binubulong sa kanila. Bakit? Binubulong kung gano'n. Siyempre, tol, di ba, pag binulungan ka na mahal kita, siyempre nakakakilig yun. Di ba? Sa aking mga lalaki, pagsisigawan natin, yung assurance natin, pagmamahal natin sa kanila. Sila, why not? Kahit bulong lang. Iba kasi, kanya-kanya tayo mga paraan. Tama naman ako, bakit kayo tumatawa? Hindi, tama naman na ako sa bulong, pare. Kahit hawakan mo lang kamay ko. Diba? Hawakan hold hands, ganyan. Holding hands lang. How do we keep the fire in the relationship? Gusto mo ba yung relasyon na yun? Diba? Kausapin mo yung sarili mo, anong gusto mong maging? Importanteng tanong yun Dapat,
akala mo simpleng tanong lang siya, pero pag tinanong mo sa sarili mo, lalo na pag ikaw mag-isa, anong gusto kong maging? Napakalalim na tanong na yun. At yung mga sagot mo doon, kadalasan mahirap yun gawin. Kasi pumapasok dyan, ano bang gusto ko? Willing kayo na pag-usapan lahat ng bagay, i-maneuver lahat ng problema, and ano ba? Di kayo nauubusan. Hindi kayo nauubusan ng pasensya at ng salita. Yung constant effort din na dapat alam mo sa sarili mo na team tayo dito. Yes. Hindi lang isa yung nagtatrabaho para masustain yung relationship na to. And pangalawa, dapat naghahanap ka ng ibang mga paraan to keep the mismong relationship interesting. Yes. 'Di ba? Kasi hindi yung routine mo ng 2-3 years ago kung paano kayo mag-date, gumawa ng mga adventures nyo. Yes. Yung pa rin yung gagawin nyo. I mean, it may work for some. Pero kailangan you keep the relationship interesting. You find new things to explore. Dapat dapat yung nafe-feel nyo ng isa't isa is parehas kayo nag-grow. Parehas kayo nag-grow as individuals. So, ang saya nun, kaya di ba, yung topic natin, kasi nga, sa ngayon, parang ang bilis ng transition, parang, ang bilis ng, parang, paano yung ligawan, ano ngayon, so, hindi ko naman sinasabing sobrang tanda na po namin, at iba nung araw, di ba? Hindi po ganun. Yun lang yung nangyayari sa kasulukuyan. Ang saya lang, pakinggan at ang saya lang makita na isa ka dun sa mga tao na sa kabila lahat ng distractions, isa kayong dalawa doon sa okay, sa malakas, sa kumbaga they can ruin us. Yeah. Isa kayo doon. Ang saya lang tignan na all of this distraction, lahat ng pag-aaway natin, na sa tingin natin hindi na natin mahal yung isa't isa, pero yung iba hinihiling nila na wow, ang swerte naman nila. Pero yung meron tayo hindi natin nakikita kasi nabibingi tayo, nabubulag tayo sa kung anong pinag-aawayan natin, pagtatalo natin. So, ang saya lang na maramdaman sa sarili mo na isa kami dyan. Kahit ano pa, kahit anong eto siya ang meron ako. 'Di ba? Dapat di tayo nagkakasakitan. Yeah. Kasi talo tayo kahit anong mangyari. Oo, wag kayo. Saka, yun lang, emotional, okay lang masaktan. Hindi mo mararamdaman na buhay ka kung manhid ka. So, wag mo nang sasadyaing saktan, di ba? At saka wag magsasakitan talaga. Sobrang ano yung, lalo na sa, hindi lang, pag naging kayo, tas na-discover mo na nananakit pala. Di ba? Guys, wag ganun. Mag-away lang kayo. Pero huwag kayong magkasakitan. Di ba? In any way, shape or form. Ikaw ba, paano mo ba siya linigawan? Ako, paano ko siya niligawan? Parang ano paano ako manligaw? Yan, paano manligaw. Yan, paano manligaw. Teka. Sige, tubig muna. Tubig muna ako kasi, naalala ko. Naalala mo? Hindi, paano ako manligaw? Unang-una, kinikwento ko yung buhay ko. Kinikwento ko yung nagmamatter, na sa tingin ko nagmamatter sa kanya. Kinikwento ko yun. Pag nagtatanong siya, saka ko lang sasabihin. Kasi hindi ko naman sasabihin, baka masira yung moment na meron kami habang nina-enjoy namin yung moment na meron kami habang nagliligawan. So, yun lang naman ako. So, sa mga magulang ng nililigawan natin, especially sa magulang ng babae, ano sila guys? Gift. Kumbaga, gift. Precious sila doon sa family na yun. Dadating din tayo sa punto na tayong magiging magulang. So, wag nating kakalimutan na nagmamatter din ang feelings ng magulang ng nililigawan natin. Yeah. Gusto nilang makita kung safe din ba yung anak nila doon sa akin. Kailangan makita nila na okay. Yung influence nung lalaki sa anak namin, okay. Kailangan mapakita yun. Karapatan nila yun. Karapatan po ng magulang yun, guys. Naniniwala ako doon, malaking factor ang magulang.
Yeah. Hindi po pwedeng naniligaw lang tayo ng para lang manligaw. Kailangan, when we court someone, we understand the whole package and kung Yes. ano yung pinapasok natin. Kasama dun yung family and knowing that this person will be my other half for the rest of my life. Gusto ko na gusto ko ng ice cream, gusto ko ng pizza, gusto ko So, ng... spoiling yung Yeah, sa paraan pagkain, mo ng- maaaring i-spoil ko. Pero sa mga bagay na sa tingin ko naman, unang-una, sinasabi ko rin na, hindi naman sa ayoko sa materialistic na babae. bagay. Hindi po sa ayoko. Ang punto ko po, pinanganak ako na ang kutsara ko ay ginto. Why not? 'Di ba? Pero I still, may priorities ako. And yun, pinapakita ko yun. Nagiging truth ako na, no, pupunta tayo sa punto ng buhay natin na ibibili kita ng bag. Ibibili kita ng ganyan. Yeah. Dadating tayo dun. Pero right now, eto, tara. Dun pumapasok yung patience. Halika, mag-road trip tayo, mag-drive-thru, tapos pag-usapan natin yung pangarap natin. Diba? Alam mo yan, halika. Relationships, they're not just about the spark, not solely about the chemistry, but it's about showing up and yung effort, diba? Yes. At the end of the day, it's between the two of you and it's your story, not anyone else's. And ang maganda dun, intention. It should always be clear that pinipili natin yung isa't isa, di lang yung sarili natin at the end of the day. So, kayo may tanong ba kayo? Oo, baka may gusto kayo. Comment down below, di ba? Kung pwede pa nating pahabain, pero parang di na kasi... Actually, yung podcast, 10 hours na kami, guys. Actually, part 4 pa lang. In-edit lang to, 10 hours to talaga. Ang dami ko sinabi. At dahil meron tayong upcoming... Yan, guys. So, I'm here din para sabihin sa inyo na ang pelikula po namin ni Francine Diaz, ang kasama ko po dyan, ay ipapalabas na po sa April 29 kung saang mga cinema ilalabas, yung mga first week na cinemas, i-announce po namin yan. And yun, sana supportahan nyo our comeback sa cinema. So, yun guys, para sa inyo po to, pampagaan ng summer nyo. Yun. And, yun lang, gusto ko rin magpasalamat sa In The Stone sa pagpadalo sa akin dito, sa pag-imbita. Na-enjoy ko yung podcast. At yung mga sinabi namin dito, guys, valid ng reasons nyo. Okay? Lahat tayo deserve ligawan. Lahat tayo deserve ng love. Hindi natin deserve ang hate. So, kung anong meron kayong pagmamahal, kung may struggle, kaya nyo yan. Ilaban nyo lang, ha? Palag lang. Palag lang. Seth, maraming salamat sa oras mo, brother. Maraming salamat. Yun, no? Good luck sa pelikula natin. Nood tayo yan. Support tayo. Alright, thank you so much for Crossroads, In The Stone team. And for Seth, my name is Bailey's. This is the In The Stone podcast. See you guys. GG's. Thank you. This is Crossroads Media.